Hello po, magandang tanghali. Ako po si Brother Michael Si Brother God. At ako po si Brother John. and welcome po ulit sa The Hindi Masyadong Late After Service Fellowship. Episode 26. Hey! Kala ko kamali na naman. Hindi. Medyo balik muna po kami sa mga studio po namin ngayon. Kasi meron po kaming pinuntahan right after worship service. So, bumisita po muna kami sa aming grandparents. At nagkaroon po muna ng kumaga parang family bonding para naman na medyo maging strong pa yung bond ng family. Kaya nga family bonding. Pero anyways, hindi po reason yun para hindi kami makapagpatuloy sa aming paglilingkod, which is ang magsama-sama po ulit upang pag-usapan, upang pag-aralan, unawain ang salita ng Panginoon last worship service. Pero bago yon, kamusta ang youth fellowship? Huwag na natin nun. Alas wala na, no? Naggawain ng kala sa Jenny. Anong gawain? House blessing. House blessing. Nice. Kamusta naman ang naging house blessing? Ay naman. Siyempre, biniless yung nasa loob, hindi yung house. Kaya nga house blessing kasi blessing yung house eh. Na-bless din yung chan ko. Nakakain ka din. Yes. Nag-gym yan. Nag-gym ka? Nag-gym yan si John. Isang araw lang, nagkasakit ka agad daw pagtapos. Grabe. Di ba gano'n naman ang gym? Dapat talaga unang gym mo, sumakit ang katawan mo, tapos tuloy mo the next day. Hindi iba yung sa kanya eh. Hindi nagkasakit eh. Nagkasakit. Maring sakit. Lagnat yung sakit. Gulay talaga. Kaya, isang araw lang naman. Okay. So, kamusta naman yung nung umalis kasi ako, nagkaroon kayo ng meeting dun sa mga youth, di ba? Kamusta naman ang meeting na yun? Okay lang din naman. Siguro pinag-usapan na namin nun yung halos preparation para sa upcoming Thanksgiving. Last week ng October, di ba? This month. Malay ko. So, ano ba meron? Para malaman naman ng mga makikinig. Ano ba meron? Meron. October 26, guys, may, I think October 26 ay may upcoming Thanksgiving sa church. So, ayun, sabay-sabay lang kami, puri and stuff. And then, during sa meeting na yun, nag-ask kung sino gusto mag-participate sa, siguro, gaganapin ng mga youth during that day. So, halos that majority, ayun, yung play, or yung drama play na ipaperform sa church. So, halos madami sumali. So, hopefully ngayong mga tumas ng kamay, pumunta sa Sabado at sa Linggo. Ba't may hopefully? Nakita ko na yun noon eh. Yung tayo kamay, tapos. Joke. Hopefully. So, yun nga po, upcoming Thanksgiving po ng church is October 26, last Sunday of the month of October. Gaganapin po yun sa Philippine Holy Joy Church around 9 a.m. in the morning. So, nawa po sa mga nakikinig, kung malapit po kayo sa Las Piñas, welcome po kayong dumalo at maki-join sa aming Thanksgiving celebration. I-link na lang po namin, ilalagay sa comment section ng address ng church kung interested po kayo. So anyway, bago tayo mag-start sa ating usapan, tayo po manalangin. Sige po, pangunahan mo, Brother John. Alright. Tayo po manalangin. Amahan sa Ama, maraming sa Uma sa ngayong pagkataman. Ang galing ko rin mga pinagyan na oras, Ama, para pag-aralan yung mga kita, Ama. Ama,
patuloy niyo kami magabayan, Ma, sa mga oras na 'to, Ma. Bigyan niyo kami, Ma, ng proteksyon, Ma, at karisma, Ma, lakas, Ma, doon sa mga oras na 'to, Ma. Patuloy, Ma, buksan mo ang aming puso't isipan, Ma, at pati na rin mga manonood, Ama, na maunawaan namin yung mga salita, Ama. Patuloy niyo kami, Ma, gabayan, Ma, sa mga oras na 'to, Ma, ng iyong banal na espiritu, Ma. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kamusta naman ang ating worship service last Lord's Day? Okay. It's okay. It's okay. Anong okay? Ano ang pagkakaintindi natin? Which is the topic is spiritual Zion. Pretty unusual. It's that Ano naging unusual? naging curious lang ako sa naging title ng tinuro nun. Then it all makes sense after mapahayag ng Panginoon sa atin. So I was amazed nun that time. Okay. So, ano yung amazement mo na yun? Siyempre, spiritual kasi it talks about the praise. And parang I don't know how ano yung correlation ng Zion sa magiging growth natin as a Christians. Sabi ko, paano yun? Like, kailangan ba namin may sarili kayong mountain? Ganun mga pumasok sa isip. Kailangan ba punta tayo sa Israel? And yun yung mga pumasok sa isip. So, ano nga yung spiritual Zion? Well, nung pagkakaintindi ko, yung in-explain sa atin how itong Zion na to, it is so cared by God. Kung saan, parang nare-recognize ang Panginoon itong Mount Zion. And, alam mo yun, parang, even though, pero kasi, yung description ng Zion na yun, yung pinag-aralan natin is parched place. Parang, alam mo yun, hindi ko alam sa other words yun eh. Parang dry ba yun? Parang gano'n. This Zion is a parched place. Which is parang, alam mo yun, knowing na itong place na to is parched, bakit pa siya pinili ng Panginoon? Diba? Then it comes to realize na itong spiritual Zion, it talks about us as a Christians now before kung ano yung what are situations. Yes. Go, John. Actually, habang nakikinig ako ito ng mga badaunang part, sobrang little dito ako kasi ang daming binanggit ng spiritual Zion, di ba? Meaning ng Zion mismo. Yung wherein yung unang binigay na meaning is Mountain of God. Sunod naman, Jerusalem. Sunod naman, Parched Place. Sunod naman, New Jerusalem. So, siguro sa bandang unang part, medyo nagkagulo yung isipan ko kasi ano ba talaga yung actual meaning ng Zion. Pero kung titingnan mo kasi itong meaning na binanggit, parang may connection sila sa bawat isa, diba? Jerusalem, Parched Place, Mountain of God. Na tinukoy din bandang gitna na ang Zion, ang tinutukoy ito ay yung mismong church, diba? Gaya na lang na unang binanggit na meaning, which is Parched Place. Ang parched daw is walang buhay. So, that pertains to us. So, we are the people na parched. And then, church or yung Zion na binabanggit na mismo is yung kingdom na itinayo ng Diyos. So, although nagkagulo ako sa bandang una, medyo nalinawan naman sa akin yung true meaning of Zion banda. And then I understood na yung Zion is
is not just a place, but it is somewhat God's promise, or um, God's um, God's righteousness. So ayun na lang siguro. Okay? So, uh, bakit nga dinidescribe na kung ang church ay kung ang Zion ay tinutukoy is church, then why is it like ano 'di ba? Bakit ang title Spiritual Zion? So, 'yun ang ano kailangan nating intindihin. Bakit 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 tayo tinawag na bakit tinatawag ngayon na ang Zion is church? Hmm. Hmm, why? Kasi 'di ba, yung description nung Zion 'di ba, is Church. a parched place which is hindi nga daw alam ni God. Ano ba yung parched place, 'di ba? Pag sinabi mong parched place kasi 'di ba, uh, it talks about being the land is extremely dry. Na ah, siguro kung mas maganda example. Alam nyo ba, nakita na ba kayo ng bukid Hmm. sa Tagtuyot? Yes, yung parang may mga crack. Yes. Ganon ang itsura yun ang meaning ng parched land. Na kung saan nagka-crack na yung soil, yung earth, yung lupa, and barren, which is, yun nga walang, walang, wa- we can say, walang, uh, may puproduce yung lupa due to, uh, due to the lack of rain, tapos excessive heat. So talagang, alam mo yun, and I think if nakatapak na kayo sa dry land or sa parched land na sinasabi, yung parang yun nga, sabi nga sa word, tigang na lupa. Ano siya, pag tumapak ka, mafe-feel mo talaga na walang mabubuhay doon sa land na yun. Iba siya sa desert Iba siya sa disyerto. Sa disyerto may nabubuhay pa eh. Pero sa tigang na lupa, I think wala. Kasi nga ano walang buhay, 'di ba? Then if that is Zion, kung 'yun ang tinutukoy na Zion sa Bible, and now it refers to the church, bakit ganun? Ibig sabihin nun, patay yung church? I think yun ang dinidescribe sa worship service. That that the church is dead. Kung ganon, kung tinutukoy tayong spiritual Zion, 'di ba? Ganun Gets. siya. Ganun ang description na if Zion represents the church and Zion is a parched land, then the church is dead, True. 'di ba? And so I think doon ngayon papasok why we need to question ourselves of all the places why God chooses Zion, 'di ba? Doon natin maunawaan, 'di ba? Kaya nga doon sa binanggit natin sa verse, isa sa mga verse na
binanggit sa worship service, which is in Psalms 2, verse 6, di ba? Sabi doon, gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sayon o ng Siyon. That I have set my king on holy hill of Zion. And then, sa Isaiah 62 verse 1, sabi doon, dahil sa Siyon ay hindi ako tatahimik at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga hanggang sa ang kaniyang katuwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kaniyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. These verses which was given sa worship service natin all refers about Zion being, kumbaga parang ano eh, di ba? Um, um, uh, binibigyan ng care or binibigyan ng pansin ng Panginoon. Nasabi nga niya dun eh, kailangan yung sabi doon sa binasa natin, I will not hold my peace. hindi dapat manatiling tahimik. Which I think it refers nga dahil nga dry ang Zion. It's silent eh. Parang a silent land. Hindi ako tahimik. Kaya sa Diyos ay hindi. So, ano bang purpose ng Ano bang purpose ng Zion? Ano bang purpose ng Zion sa Bible? Ano eh? Ano? Kasi sa Hebrews chapter 12, yung main verse natin, sila. Ako na talk about how yung Zion became like the city of God. Sila. Dapat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at ang mga hindi mabilang na hukbo ng mga anghel. Sa kalahatang pulong sa Iglesia, mga panganay na tatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinakasakdal, at kay Jesus na tagapamagitan ng buong bagong tipan, at dugong resik na salta ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Pangingatan nyo kayo kung huwag tumanggi sa nagsalita, sapagkat kung hindi nagkatanan ang mga nagsasitang hangin sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, kaya tayong hindi makakatanan sa nagsisiwalay doon sa nagbabalitang buhay sa langit. Ang tinig na yaon ay nagpayanig noong sa lupa, datapwat ngayon nangako siya. Sabi minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita minsan pang pinakakahuluganan ang pag-aalis niyang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang malagi ang mga hindi nayanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kaharian hindi magagalaw ay kakaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ng mga kapagandog tayong mga pag-alang, katakutan ng paglilingkod, nakalugod sa Diyos. Ano yung Mount Zion na doon na set yung place of God kung saan ito later na 'di ba na-talk about sa atin na kung saan doon mase-set yung like New Jerusalem. That's why nung 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 binasa natin sa Psalms, 'di ba? Parang doon siya nag-set ng king in the Mount Zion. That's how I understand it. Parang this, kasi ito yung city of God. Ayun yung naging purpose nun. Ikaw, John.
Pwede invite. May dadagdag ka ba doon? And siguro hindi na nagkakalayo sa akin yung paano ko naintindihan yung purpose of Zion kasi I also do agree na itong ano kasi Zion, yung purpose ito. This were we are waiting for the second coming of Christ, diba? Na nag-aantay tayo for the New Jerusalem na gaya ng binanggit ni God um that will come down upon us. So, mm, ito yung binabanggit na kumbaga promise ng God or yung nagpapatunay na sa promise ng God which is the New Jerusalem. So, parang ganun naman din sa akin. Mhm. So, if yun nga 'di ba? Kasi kailangan natin intindihin muna eh. Ano ba yung Zion sa Bible, 'di ba? Which is true, sabi nga doon, sabi sa ginamit na verse doon sa Hebrews chapter 12 verse 22, especially yung 22, that Mount Zion is the city of the living God, the heavenly Jerusalem. And kung iintindihin natin, we can say that Zion, right? Zion in the Bible is where Jerusalem was built. Kasi ang Zion, ano bang pagkakaintindi niyo sa Zion? Sa palagay, ano ba yung Zion sa Bible? Mountain. Yeah, it's a mountain. Ayun lang. It's a Parang ano, mountain. ay Pero dati, ay sige. pero ano siya eh, ano siya eh, uh, isa siyang high place, 'di ba? Medyo pataas siya. Kaya nga doon nabuo ang ano eh, ang Jerusalem. Pero kung intindihin natin mabuti, doon tinayo sa Mount Zion, doon tinayo ang temple, which is the temple David wanted to build for the Lord. Doon binuo. Kaya nga uh, uh, kung iaano natin uh, in the time of King David, kung tama yung pagkakaalala ko, there's uh, I think there's may ibang mga taong naninirahan noon sa Globe. lugar na yon ng bundok ng Sion, which is the Jebusites. And when David attacked the place, kinlaim niya yung buong mountain na yon as kumbaga parang pinaka capital ng city niya, na doon siya magtatayo ng fortress, doon siya magtatayo ng city. Kaya nga kung hindi ako magkakamali, Mount Zion is also called the city of David kasi doon niya tinayo lahat. And especially doon tinayo ni ni David yung Temple of the Lord. Doon niya balak itayo. And kung aatras pa tayo. Ah, ewan ko kung may supporting documents about this, pero I think ang Mount Zion sa Old Testament, yun din yung tinatawag na Mount Moriah. Alam niyo ba yung Mount Moriah?
Doon ba binigay yung ano, yung ulo? Tama ba? Hindi ko alam, eh. Tama ka na sana pero mali. Mali, okey. Yung law binigay sa bundok na Sinai Ah! Teka na, ibang bundok yun, eh. sa Egypt. Bandang Egypt yun Kaya sa disyerto. kaya Kaya ang layo naman. Ano ba yung Moriah? That's the mountain where Abraham sacrificed Isaac. So doon sinacrifice ni Abraham si Isaac sa Mount Moriah. And they say that mountain in the time of David is what is now called Mount Zion. Kaya nga ngayon tignan muna natin si David. Tignan muna natin si Abraham. oo nga 'no. Now, dito natin maintindihan bakit nagtanong si Isaac saan sila kukuha ng sacrifice. Bakit? Ah, Kasi yung inakyat nilang bundok, parched land. oh. Walang Hmm. it's it, it's dead. Walang Kaya kumukuha nabubuhay sila doon. ng ano, eh, resources. Oo, kaya sila kumukuha ng resources. Kasi kasi dry siya. It means that mountain is dead. So kung aakyat kayo sa ano, 'di ba, sa mountain na walang let's say there's no source of life. Paano kayo magsa-sacrifice sa Panginoon? 'Di ba? So I think that's a clear, kumbaga clear representation why God chooses Mount Zion. Because it's empty, it's barren, it's dry, it's dead. And yet, because God wants to make it its dwelling place, 'di ba? He's the one who will give life for that land. Kaya nga I think we can now understand why Zion is now referred to the church, wherein once we are dead, we are like dry land. But God wants to dwell in us, meaning God wants to stay in us. God wants us to become His temple. And if God dwells in us, God's life will, Go. yeah, Go. it will bring us life. Kaya nga sabi dun, 'di ba? We are uh kung kaya nga kaya nga ang sabi doon sa Psalms na binasa natin pinapunta ang gusto ng Diyos manahan sa Zion ng kanyang hari. Why? Because God wants the God wants the king build his kingdom in Zion. And who is that king? It talks about Jesus Christ. And if we are now the church, the Zion, diba? The spiritual Zion, it means God wants to dwell in us and reign over us to build His kingdom. Kaya nga yun yung naging purpose ng ano 'di ba? Ng pagdating ni Jesus Christ to preach about that kingdom.
Kaya nga nakakatawa, 'di ba, nung pinaunawa sa atin, why, bakit si John nangangaral sa ilang, 'di ba? Si John Hmm, the Baptist, bakit siya nangangaral sa ilang? Eh, ang ilang is considered a parched land din, 'di ba? A dry land, a dead land, a dead place. There's no life, ano, 'di ba? para daw siyang baliw. Because God wants to let the people know that God uh will build his temple, will dwell in this dry land, 'di ba? Para maging abundance in life. Kaya nga bilang church, if Yeah. we doon napapasok na, if we are now called church, then hindi ka na dapat dry land, 'di ba? Hindi na dapat ikaw yung old Zion na tinutukoy. I mean, hindi na ikaw yung Zion before, 'di ba? Kasi yung Zion before nung hindi pa siya na-establish, mountain lang siya, Wala, dry walang mountain, la. walang life. Now, Ngayon doon ako. 'di ba? Pero nakakaano nga eh, siguro doon din natin talaga marirealize na unless we truly understand the message of the Lord, malamang just like the people in the old times, ganun din tayo. Kasi hindi lahat ng nakakatanggap ng word of God, 'di ba? Agad naman ina-accept. Iba, ano pa? Denial. Mm. Kaya nga doon natin maano na ah kaya nga ano eh ah doon natin ngayon ma-check yung sarili natin. Are we now, what kind of place are we now? 'Di ba? Are we a church now, a Zion? Are we now the spiritual Zion, or are we like before? Hmm, Kaya nga kaya 'di may ba, old self. kaya nga tinuro dun sa kaya nga nabanggit dun 'di ba? Which is napag-usapan din natin. Bakit tinayo ang church sa world? To separate. Separate what? Mm. Separate what? Mm. Kasi ano eh, ano ba? 'Di ba? Ano, wait lang. Meron sorry. 'Di ba if kung titignan natin, this is the city of God. Wait lang. Oo. Kasi kung makikita natin, 'di ba? There's two kingdoms in this world, 'di ba? Kasi paano tayo madi-differentiate or mase-separate? Kaya there's like the church who is spiritually the Zion, saan kung saan kung titignan natin parang yun yung nag-differentiate sa atin sa world. Saan ang ang kam ang kingdom of this world, ang hari ng world na 'to is like the devil, and which is parang sa Zion is God, 'di ba? Kaya it's the city of God. Ayun yung pagkakaintindi ko. Kaya siya na-build sa mundo. Ikaw diyan. Um, kung titingnan natin dito sa John chapter 18 verse 36 nasulat dito.
Sumagot si Jesus, ang kailan ko ay hindi sa sanglibutan ito. Kung ang kailan ko ay sa sanglibutan ito, aking maalipin na ay makipagpaka upang ako'y huwag na ibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking kailan ay hindi dito. Gaya ng sinabi niyo mga kanina, that uh, para sa akin, kung bakit in-establish ng Diyos ang kanyang kingdom, it is because the world is technically a part space, diba? We're not talking about siguro um, sa physical means or kunyari, mga human needs. Pero ang pinag-usapan nito ng parch places, us having no Christ within us, we are also considered as parch place. So, we are dead, diba? And that is also why, kung ba't I think nilagay ng God dito ang kingdom niya. Because technically, we need Him. Kailangan natin siya. Para mabuhay and para siya mismo ang magbigay ng buhay. And then, katulad nga, siguro sinabi ni God, it is also to separate, diba? Yes, the kingdom of God ay nasa mundo. Pero that doesn't mean na yung kingdom of God is also with the world. Pero what this means is, in spiritual mean, diba? Ang kailan ng Diyos ay pinagmumulan ng Diyos natin, while the outer world is from Satan. So these two kingdoms, or siguro these two worlds are hindi sila magtugma or magiging one with each other. So parang gano'n na sa akin. Which is true kasi hindi pwedeng magsama yung dalawang kaharian na yun. Kasi talagang hindi pwede. Diba? And yun nga bakit nagkaroon ng dalawang kingdom? Bakit ang follow-up question ko, bakit kasi nagkaroon ng dalawang kaharian? Or bakit nagkaroon ng ganun? Dalawang church. Yung pwede natin ikumpara, bakit naging dalawang church or bakit naging dalawa kasing kingdom? Kingdom of this world tapos kingdom of God. Bakit kasi ganun? Hmm. Nag-umpisa yon sa garden. Kasi bakit? Before Adam sinned, 'di ba? Ano bang relation ni God tsaka ni Adam? Close. Very close. And it's like what we call God is already dwelling with them. 'Di ba? They have an intimate relationship, but because of sin, anong nangyari? Man was separated from God because of sin. And dahil doon sa separation na yon, maging yung world na apektuhan. Bakit? Kasi kung titingnan natin sa Genesis chapter 3, tingnan nyo. Genesis chapter 3 verse 17. Basahin mo sa Tagalog, God. Sino ako? Yeah. At kay Adam may sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng inyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Okay. Ano nangyari sa ginawa ni Adam? Parch yung place. Yeah. Sinumpa yung ground. And I think that speaks spiritually about what happened to the world.
It's dead. Kasi, remember, if you are cursed, it's ano talaga, it's not just bad luck, but it speaks about, you know, no life because they are separated, 'di ba? So Adam, because of sin, Adam experienced both physically and spiritually separated from God. And I think yan yung situation natin before we encountered God. We are a barren, or we are a parched land. We are a dead land. Kaya nga nang dumating si Jesus Christ, 'di ba? When we received Jesus Christ in our lives, and we surrender, we receive baptism. Why? Because we are cutting our kumbaga connection to the old self. Our old self which is dead before. But because of our baptism, we are now risen with the life of Christ. 'Di ba? Accepting Jesus as our king. So I think ito yung nangyari sa atin. That's why uh kaya nga sabi dun, 'di ba, sa Colossians chapter 1 verse 13, we are being transferred, 'di ba? From the kingdom of the Son. Kaya nga ito yung pinipreach ni John the Baptist sa wilderness, yung kingdom of God. Ito rin yung pinipreach ni Jesus Christ nung siya nagmi-ministry na, yung kingdom of God. Kaya nga 'di ba natanong, 'di ba? Ewan ko, kung nandito ba yung verse na yon. Pero ang sabi dun kasi 'di ba tinatanong nila nasan daw ba yung kingdom na yon, 'di ba? Lalo na yung ginamit na verse ni John, yung sa John chapter uh, ano ba 'yan? John chapter Ah, 18, 'di ba? Tama ba John? yep, 18 verse 36. John 18:36, 'di ba? Yung kingdom na tinutukoy ni Jesus Christ, hindi kingdom dito sa sanlibutan. But it speaks about those who will believe in Jesus Christ. Yun ang tinutukoy ngayon na kingdom, which is us, the church. Tayo ang tinutukoy ngayon na kingdom. That's why our purpose now is to let the kingdom of God, the kingdom of Jesus Christ, be received by others, be known to others. 'Di ba? Para magkaroon sila ng buhay. And I think that is referring to us as being spiritual Zion. Kaya nga 'di ba, uh, binanggit sa atin yung John chapter 15 verse 16 na sabi doon, madalas na ginagamit to ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano, favorite na ginagamit ng mga Kristiyano. Bakit? Ano ba yung sinasabi sa verse na yun? Sa verse doon, di ba? Na anuman ang hingin natin sa ating Panginoon, ibibigay. Hmm. Di ba? Pero minsan nakakalungkot. Bakit pinagpe-pray mo naman, bakit parang hindi mo natatanggap? Why? Kasi hindi nila naiintindihan yung verse. 'Di ba? Sabi doon tingnan natin. John 15:16. Sabi doon, 'di ba? Sa bandang huli, sabi dito, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. So sa English sabi dito, whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Ito yung laging ginagamit. Pero bakit hindi lahat ng mga mananampalataya nagkakaroon ng answered prayer?
Because nakakalimutan natin yung first part nung verse, which is it says here, 'di ba? Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayo'y inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga upang manatili ang inyong bunga, upang ang anuman inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. So, here, Jesus Christ is telling us that hindi natin siya pinili, kundi siya ang pumili sa atin para tayo ay magsiyaon at magsipagbunga. Paano ka mamumunga kung ikaw ay parched land? Arch. Oh, So, para mamunga isang tigang o tuyong lupa, you need Jesus Christ. And sabi nga dun, di ba, yung tinutukoy dito na magsiyaon at magsipamunga is to go and to work for the kingdom of God. Then you will produce fruits. Now, kung ang isang mananampalataya nananalangin sa Panginoon pero hindi tumatanggap, arch. I think he's still a dry land. It's a good way to check. Yeah. 'Di ba? Kaya nga tama ka doon. Ang isang mananampalataya, kailangan mo check ngayon yung sarili mo. Are you being a Zion now, a church now? Are you producing fruits? 'Di ba? Paano kasi nga paano ka makakahingi sa Ama sa panalangin kung hindi naman siya nananahan sa iyo? Remember, Zion is the place of the living God, that the city of the living God, the temple of the living God, meaning God's dwelling place. So if you are a spiritual Zion, if you are a church, then God is dwelling in you. Kaya nga kailangan natin, kaya nga ano 'di ba? Doon natin kaya lagi tayong sinasabi, minsan yung mga prayers natin parang prayer pa rin ng na unbeliever, 'di ba? Kasi even our prayers sometimes centered to Selfish. us. Hindi siya centered sa kingdom. That's why talagang we need to check ourselves if we are now living as a spiritual Zion. We need to check ourselves if we are uh, still in the kingdom of God, kingdom of Jesus Christ, or nandun pa tayo sa kabilang kingdom. Kasi ang hirap ng position natin, 'di ba? The church was built in the world, which is the darkness, which is the dead place, 'di ba? Hindi siya binild sa labas, sa outer space, hindi. Doon talaga siya na-build. Pero binild siya doon to not be compromised, but to be separated, 'di ba? And that's ganun ang ginagawa ng enemy. The enemy is attacking that kingdom. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, yung kaharian inaatake sa magkabila-bila eh. Meaning, it talks to us. Kaya kailangan nating i-check yung mga sarili natin, kailangan tayong maging maingat, maging mapagbantay, 'di ba? And kung hindi nauunawaan, hindi naiintindihan,
much better talaga. We need to ask, we need to kumbaga consult. Mhm. Kaya nga ano eh, um, I don't know, paano sa mga kabataan natin? Do they understand it already or oo na lang na oo, 'di ba? We need to check, especially right now sa mga nangyayari, 'di ba? Kung kabila-bila na yung ano, yung mga lindol. Ngayon daw, sabi ng wife ko sa Baguio daw lumindol. Mo, Oh, malapit. Oh, malapit-lapit na, para parating na dito. 'di ba? Pero sabi doon sa worship service natin, 'di ba? Yung itinayo, yung spiritual Zion, yung church unshakable. Oh, 'di ba? Unshakable ba tayo? Ewan. We need to check. Kaya ata papalapit yung lindol eh, kasi testingin tayo. Kung unshakable na ba. Isa na. 'Di ba? Pero I think uh, uh, lindol man o hindi, I think we will be tested if we are truly Zion. If we are truly unshakable. Kasi hindi lahat ng church unshakable. 'Di ba? Kapag ikaw ay na-shake, it means, sorry sa word, hindi ka church. Kasi ang tinutukoy na unshakable church, yun ang Zion. Hmm. Yun yung church na tinayo ni Jesus Christ, unshakable. 'Di ba? Kaya nga kailangan nating maging ready. Kailangan nating ah, maging handa. 'Di ba? Pag niyanig na tayo, ano bang mga klaseng pagyanig yung mararanasan natin? Oh, yanig sa school, Yo. 'di ba? Oh, oh. Parang si Jan ngayon, yung screen niya nanginginig, niyayanig na, lumilindol na ba diyan? Yeah. Kala ko yumayanig na eh. Sabi ko parang nag-umpisa na. 'Di ba? Ako malapit na rin kasi si Ate Jessica niyo mag-work na. Naku po, kami na lang ni baby. Oh, 'di ba? We need to check. We need to really uh kumbaga ano na, manatili na tayo doon sa salita ng Panginoon. We need to stay now. We need to firm our footing na sa foundation, 'di ba? If Jesus Christ is in us, if His word is in us, then we should really, kumbaga, stand firm na sa salita niya. Ano man yung maranasan natin, hindi tayo matitinag, hindi tayo mawawala, 'di ba? And yun nga, I hope sa lahat ng mga kapatiran sa church, yun, maging matibay tayo lahat. Hindi lang sa church natin, kahit sa mga branch churches natin, pati sa iba pa mga believers all around the world, 'di ba? Dapat maging strong na tayo kasi malapit na dumating si Lord. Ang hinihintay na lang natin ang pagparito ni Jesus Christ. Kasi ang babalikan lang ni Jesus Christ yung church church niya na unshakable, 'di ba? Mm. Kung darating dito si Jesus Christ at kukunin lang yung literal na church, literal, wah, lugi. Hindi tayo iglesia ni Kristo. Kung literal na pangalan ng church ang kukunin, lugi tayo. Hmm, 'di ba? Oh. Pero thankfully,
hindi tinitignan ng Panginoon yung pangalan ng church eh. Ang titignan ng Panginoon, are you an unshakable church? Diba? Hmm. Nanginginig pa rin yung screen ni Jan, no? Talagang Okay. ayun na. Kaya steady mo na yung mo, screen mo dyan. Ako po. Nayayanig ka. Yo po, bilang pagtatapos. Sige, Brother Jan. Yanigin muna tayo ng ending prayer. Kaya testing. Ay, tayo manalangin. Amhes ma, masama. Ito yung mga biliga, kasi ba, upang ang pag-usapan ng mga salita, patuloy ko gapyama, tulungan na ipagpatuloy ito sa mga papalit ng pananama. Tulungan niyo kami gaya na yung sabi maging spiritual gaya na hindi may ligma kahit ano man dumating patuloy niyo kami tulungan maging matatag hanggang sa ipagpapalit patuloy pati sa mga kapatid tulungan niyo po sila na maunahan pala yung mga sa tagal na sa amin tulong kayo sa isa sa amin magpatuloy hanggang sa dulo in Jesus name we pray. Amen. Amen. Magandang tanghali po sa atin and God bless. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye.